Good morning. Uh, Good evening o good afternoon man sa lahat ng taga-subaybay. Mimiss ko na yung live. Wala na kasi kaanong ano, uh, nangungutya. Kaya wala tayong vitamins. So, ito, live tayo uli. Musta lang sa bawat panig. Kung saan man kayo naroon. Maraming balita na galing sa atin sa Pilipinas na lalong lumala ang COVID. Hindi na nila masabi yan na dati na. Dahil sinulat ko na yan bago pa nangyari. Kaya yung sa March 7 na sulat ko, 2020, yun yung mayroon pang nauna doon, alam ko. Kaya laging ingat dahil may bagong mensahe naman siya nakaraan. Mensahe ng Diyos na ang COVID magmumultiply uli. Ibig sabihin, paulit-ulit itong COVID kahit saan man na bansa. Kaya dito nga sa amin, ang balita, 2022 pa daw ang magbukas ang borders. So, pag wala ng COVID, pero pag meron, siyempre, hindi maaari yan na mabuksan. Mayroon akong mga kilala na sa Pilipinas o kasama ng tapos trabaho, mag 2 years na sila. Hindi pa nakabalik dito. Kaya mahigpit ito sa amin. Yun nga, may mga bansa na mahigpit ang restriction na hindi ka basta-basta bumalik kung mas grabe ang ng COVID. Malaki ang ipapain ng isang tao, 66,000 plus makukulong ka pa ng 5 years. Kaya hindi basta-basta makauwi sa Pilipinas. Kung nagkataon na hindi ako pinabalik ng Diyos noon, last year, ato 2020, ayan nga, 2020, 21 ba yun? Tiyak na sa Pilipinas pa ako noon hanggang ngayon. Kasi ang plano ko noon, hindi ako kukuha ng flight. Pag sa Brisbane ako, ay yun yung available na flight na kinuha na inoffer sa kay MJ sa anak ko. Tapos pagdating sa Brisbane, doon ako mag-quarantine dahil wala ng flight ng Sydney kay fully book na raw. So nag-decide ako na, sabi ko kay MJ na mas gustuhin kong dito na lang sa Pilipinas muna at maghintay lang ako magkaroon ng flight papunta Sydney. So yun yung decision ko noon. So hindi ko akalain na yung gabing yun, alas 10,
tumawag sa akin ng airlines na kino-confirm nila na sasakay ba ako ng Sydney flight direct. Kaya nagulat ako noon kasi ang flight nga na binigay ng airlines nasa with coordination sa Australian Embassy, Brisbane. So, malaking salamat ko talaga noon kasi mula noon, wala na palang flight noon. Last flight na pala yung direct to Sydney. Tapos, ayun na. Marami na hindi nakabalik. At hanggang ngayon, nandoon sila sa Pilipinas. Kaya pag Diyos talaga ang magplano, kasi nasa mensahe niya yun na pabalikin niya ako. Nabasa niyo yung post ko na yun. Na sabi niya, nahiya naman ako sa'yo. Wala akong ginawa. So, yun pala yung gusto niya akong pabalikin. Sabi niya, pabalikin kita. So, alala ko lang yun kasi sa mga balita ngayon sa Pilipinas, nandoon yung post ko na yung sinasabi ko palagi na ang COVID sa Pilipinas ay mangingitlog at maglilimlim. Kaya babalik hanggang ngayon, ganun sa Pilipinas. Sa Visayas ngayon, ang Bohol yata nasa post ko yan Ang Bohol nag-number 1 ngayon. Nung nakarang linggo, nag-number 1 sila sa buong Visayas. So, yun yung nasa post ko na yun. Ngayon, yung aking tuwa ko noon kasi itong mga taong hindi nag-isip ng tama na yun nga, nasa mga live ko yan noon na grabe ang pagpamulat ng mga pari sa mga tao. Yung pista na isipin ninyo, mula May 1 hanggang katapusan ng May, sa Bohol mismo lang araw-araw may pista. Saan kayo maghanap nun? Ibig sabihin, ang mga santo na yan araw-araw mula ng May, meron silang birthday, May 1 hanggang katapusan. Kaya kalungkot isipin ba na meron naman talaga tang pinagkaloob ng Diyos sa atin na pangunawa at pag-iisip na malaya natin gamitin. Pero tila ang tao talaga hindi na nag-isip ng tama. Yun yung nakakalungkot doon. Yun yung kinakalungkot ng Diyos ba? Na yun nga sabi, kung walang magpaloko, walang manluloko. Kasi itong mga pare talaga na yan, hindi talaga naniwala ng Diyos yan. Yung mga pastor na yan, niniwala ng Diyos yan Alam naman talaga nilang tinuturo nila na makikita naman natin. Makikita rin nila na yung sabi ko na ginagamit nila ang salita at pangalan ng Diyos para kumita. Yun yung magpapanggap sila o nagkunwari o ano pa man tawag niyan. Sila ay ginagamit at sila ang magliligtas sa inyo. Pero isipin ninyo, paano sila makapagligtas? Yung tinuturo pangalan nila makikita na natin na hindi totoo. Makikita na natin na sila lang ang gumagawa-gawa. Dagdagan pa nila natin, kung isipin natin, yung gawain nila. Makikita natin sa pa lang, gawain nila mismo.
mapagpanggap, kunwaring malinis, kunwaring mabait, maka-Diyos, pero makikita sa gawain talaga, walang Diyos sa puso. Sa serbisyo pa lang nila sa simbahan, makikita na ninyo na walang Diyos. Pwede maka-Diyos ang mga taong ito, makatao dapat ito. Ito, mga sinungaling itong mga pare na ito eh. Nagtuturo sila na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Pero sila mismo, mga sinungaling. Makita naman ninyo, yung alang may trahedya, may mga sakuna. Nangulikta sila ng pera para daw itulong doon sa mga nasalanta. Isipin niyo yun. Nagagamit nila yung mga trahedya na yan para makalikom ng pera pero binubulsa nila. Sasabihin nila, ay mag-donate kayo ng ganito, laki-lakihan ninyo. Huwag yung barya-barya kasi ipagawa natin yung kumbento o simbahan man. Ilang taon nakalipas, yun pa rin yung simbahan nila eh. Tapos, paggawa ng simbahan, nandiyan naman yung simbahan nila, maganda naman na. Ito palang makita na natin na ang kakapal ng mga mukha ang mga paring ito. Gahaman sa lapi, gahaman sa kapangyarihan. Tanan niyo sa balita, sila nakasuporta sa mga NPA. Ano ang tawag natin sa kanila? NPA na rin sila. Tsaka yung mga na balita noon pa may mga paring na sumanib sa NPA. Hindi yung pa lang eh. Ba't kailangan pa sumanib sa halip na pangaralan o hikayatin ng mga NPA na dapat magkaroon ng Diyos sa puso. Hindi manglalamang sa kapwa. Sipin ninyo kung ano mga gawain nila. Puro panglalamang. Di ba? Kaya itong mga pare talaga, pastor na yan, hindi talaga naniwala ng Diyos. Naniwala kayo sa akin. Makikita talaga natin na ginawa lang nila yan para kumita ng pera. Tamo nung may COVID, anong sinasabi nila? Essential daw yung turo. Paano naging essential? Napakatangang pare ito. Ngayon, nagsasabing essential. Nagrarally pa sila kasi bakit daw hindi sila payagang magbukas sa simbahan? Yun. Kung hindi ba inotel ang mga tao na niwala sa mga paring ito? Paano naging essential? Ako, pag sabihan mong essential, diba, isa-isahin natin kung saan kayo naging essential. Essential kayo sa sarili ninyo. Pero sa kapwa ninyo, panglalama ang ginawa ninyo, mga pare kayo. Niloloko ninyo ang mga tao. Pangakuhan ba ninyong makaligtas? Ililigtas ninyo? Paano kayo makapaligtas? Sarili nga ninyo, hindi ninyo mailigtas. Ang biruang makasalanan kayo. Diyos mismo ang nagsabi nun. Lino doon sa sinasabi ng Diyos na ang mga pare at pastor ay tinatawag silang ng biruang makasalanan. Ngayon, paano kayo makapagligtas? Kayo mismo hindi ligtas. Tingnan din natin sa turo ninyo. Kaya nga hindi kayo makaharap sa akin eh. Kayong lahat na pare, nagbabasa, nanood sa mga live ko. 11 years ko nang ginawa ito. Mga demonyong pare. Alam niyo ako. Dahil mahanay ninyo, nakakausap ko. Tagalog o English man, nakausap ko na sa video call. Pero isa lang ang sinasabi ninyo, tunay akong ginamit. Pero hindi nyo kayang isuko ang sarili ninyo. Kasi alam ninyo sa sarili ninyo mismo, hindi kayo naniwala ng Diyos. Pero sige lang, dahil nandito na yung sinasabi ng Diyos na darating ang panahon na gugutumin natin sila. Kaya ito, nagsumikap ako na maiparating sa mga tao at magising sa katotohanan at mamulat mula ng pagkalugmok at pagkabagok ng mga taong ito. Kaya
tingnan natin kung hanggang saan tayo. Dahil ako, hanggang may buhay, yung sabi ko, Diyos ang nagbigay sa buhay ko na ito. Sa Diyos ko rin isusuko. Siya ang may utos nito. Gampanan ko ito ng buong buo. Alam ko, tunay akong ginamit. Kaya kung hindi ako tunay, matagal na akong nanahimik at nawala sa mundong ito. Hindi na ako abuti ng 2 taon, 1 taon, 3 taon. Umabot ako ng 11 years nang walang nangaharas sa akin. Mayroong nagbakasakali, pero hanggang doon lang. Maraming mensahe ang Diyos. Kung saan saang lugar, pinapakita ng Diyos na mga nagtangka sa buhay ko. Pero hanggang doon lang. Walang nakarating sa harap ko. Kung meron man, di ko alam kung kailan at ano ang mangyari. Pero pinaghandaan ko na ito lahat. Dahil alam ko, darating at darating yung panahon na yon kung ito'y pagkaloob ng Diyos. Kaya kayong mga tao, ano man ang reliyon ninyo, malaya kayong mamili. Malaya kayong gumamit sa pag-iisip at pangunawa ninyo. Suriin ninyong mabuti. Tingnan ninyo kung yung pastor ba ninyo tunay bang ginamit. Ano bang kaya nilang gawin? Kaya paliwanag ko na punong-puno ng patunay, punong-puno ng katibayan, punong-puno ng paliwanag na makikita natin talaga na ang kaligtasan ay wala sa reliyon. Ang kaligtasan ay nasa gawain natin kung paano tayo namumuhay habang buhay pa tayo. Lahat ng sinasabi nila ay puro lang yan, haka-haka, puro gawa-gawa, o wala. Wala talagang kaligtasan. Tingnan nyo sa, Italy. Ilan ang mga paring nangamatay sa COVID? Mga 60 pataas nung alam ko noon. Yan. Sa Pilipinas ngayon, ilang pare nang namatay. Ngayon may mga bagong nangamatay na pare sa Mindanao, sa Gandioro. Hindi binabalita yan, hindi binapangalanan. Paano? Kasi nahiya sila na malaman ng tao na hindi nga pala sila totoong ginamit ng Diyos. Kasi bakit nangamatay sila sa COVID? Sila nga nagsabi na ginamit sila ng Diyos. Sila nagsabi na powerful ang dasal nila. Tapos ngayon, sila tinatamaan ng COVID. Ikumpara ninyo sa akin, hindi ako natakot sa COVID. Kasaksakan ng COVID noon, biyahe ako sa Pilipinas. So, sabi ko ngayon sa aeroplano noon, paligid ko, puro may ubo. Hanggang bumalik ako dito sa Australia. Samantalang, nanggamot pa ako ng may sakit sa COVID. Dokumentado yan. Gumagaling sila sa panggagamot ko sa COVID. Sila, kinubid, nangamatay. Sipin ninyo yun. Ipagkumpara nyo ang dalawa. Itong mga pare na pinaniwalaan ninyo, nagpakilalang sila ang tunay ginamit ng Diyos sa haba ba ng panahon, sa dami-dami nila, sila nagtuturo na ang dasal nila ay powerful. Sa dasal pa lang nila, hindi na lalala ang COVID. Dagdagan pa ng mga taong tanga na niwala sa kanila, idagdag pa yung dasal ninyo, bakit hindi nyo napatigil ang COVID? Ngayon, yung mga paniniwalaan ninyong pare na nagtuturo sa dasal na pininiwalaan ninyo, kinubid, nangamatay. Kayo pa mismo, mga membro, nangamatay pa. Mga pamilya ninyo sa COVID. Bakit hindi niyo mapatigil yan? Dito na sana ninyo patunayan na powerful ang dasal ninyo. Pero hindi nangyari. Kasi
Hindi nga totoo na ang dasal ninyo o dasal na tinuturo ng mga pare o sila mismo ay powerful. Nakikita natin. Ako, hindi ko sinasabing ang dasal ko para sa inyo powerful. Ang sinasabi ko na powerful ang maging dasal mo sa sarili mong paniniwala. Malinaw ang sinasabi ng Diyos na ang tao ay maligtas ayon sa paniniwala niya. Ang tao ay gagaling ayon sa paniniwala niya. Hindi sa sinasabi ng Diyos na ayon sa paniniwala ng iba. Taliwas doon sa turo ng mga pare na sila pag nagdasal daw epektibo. Dito pa lang makita na talatang natin, pangluloko at napakabobo talaga ang tao, napakatanga. Kasi simple lang naman ang comparison eh. Totoo ang powerful ang dasal nila. Wala nang masama dito sa mundo. Nagdadasal kayo, mga membro, mga naniwala sa pare. Pag merong mga kapwa ninyo mismo, sila sabi, ipagdasal kita para gumaling ka. Ipagdasal kita para maging natino ka. Nagpatuloy naman yung sakit eh. Nagpatuloy yung kasamaan ng tao. Hindi naman naging mabuting tao. Nasaan yung sinasabi nyo, ipagdasal ninyo, is kayo nga mismo. Hindi nyo nabago ang sarili ninyo, tapos ipagdasal ninyo ang ibang tao, kapwa ninyo. Paano nyo yun masabing powerful? Isa sarili nga nyo mismo, hindi nyo nabago. Tapos ngayon, ibabaguhin nyo ang kapwa ninyo. Dito natin masasabi talaga na ang tao ay napakatanga. Inotel, kaya gumagamit talaga akong salitang ito. Kaya ito yung nararapat. Kaya kung nag-isip lang kayo ng tama, malinaw naman talaga na hindi powerful ang dasal ninyo at hindi totoo ang turo ng mga simbahan. Kasi kung totoo yan, hindi na kayo kitang wala ng corruption, wala nang mandurukot, wala nang magnanakaw, wala nang mapanglamang sa kapwa, wala nang gumawa ng masama sa paligid. Kasi powerful nga ang dasal ninyo eh. Ngayon, dagdagan pa ng mga sakit na yun o mga COVID o mga trahedya. Sinasabi ninyong powerful lang dasal ninyo at pare ninyo at pastor ninyo. Pero bakit itong COVID di matigil-tigil? Malinaw doon. Nadami nilang kalukuhang turo. Tulad ng turo nila, na pag sawayin mo sila, kakarmahin ka. Dito pa lang, makikita rin natin na kasinungalingan. Paano karmahin yun? Di ba? Paano makakarma ang tao? Sasawayin mo sila? Itinuro nila yan para hindi ninyo sawayin. Ngayon, kung mayroon karma yun, nasaan yun? Inabot ako ng 11 years. Pagtuligsa sa mga gawain nila, sa pagsiwalat sa gawain nila o sa mga, kung ano man yung mga turo nila. Di ba? Tingnan yung mga live ko kung ano mga sinasabi ko sa mga pare at pastor ninyo. Pero ito nandun, natili naman ako. Okay naman ako. Dito niyo makikita na kasinungalingan. Pero sa likod noon, bakit nila itinuturo? Para hindi ninyo sila sawayin at matakot kayo at magpatuloy ang mga gawain nila. Matuloy ang pagkulimbat nila sa pera ninyo dahil takot kayo. Kaya makakita kayo ng mga pare at pastor ninyo, todos, samba kayo, pahalik-halik pa kayo. Di ba? Kung hindi ba kayo inotel na pag-iisip, naniwala kayo sa karma. Kasama na yun sa nagtatanong sa akin. Ang sabi, pag ang magulang daw gagawa ng masama, aanihin daw ng anak. Kita ba ninyo? Paano yung aanihin ng anak? Ang magulang gumawa ng masama, yung anak, kawawa naman yung anak na yun. Gumawa naman ng anak ng kabutihan, ikaw ama, magulang, gumawa ka ng hindi maganda, tapos yung anak mo gumawa ng mabuti, iaani siya ng masama. Kung di ba? Nakakalungkot isipin. Ang magulang ang nagnakaw, ang anak ang nakulong.
Ang magulang ang nanglamang, ang anak ang nagdusa. Malinaw naman talaga sa sinasabi ng Diyos. Ayon sa paniniwala isang tao. Naniwala ka na masama, huwag mo gawin. Naniwala kang mabuti, yun ang gawin. Simple lang naman yun eh. Hindi niyo maunawaan. Tapos naniwala kayo sa mga sabi-sabi. Anong sabi-sabi niya? Yung mga yan. Galing yan sa mga pare ninyo. Pinamulat nila yan sa tao. Para ang tao mamulat sa kung ano-ano at paniwalaan na. Maraming turo sila na puro katarantaduhan. Walang katotohanan ang mga turo nila. Kaya kayo, may panahon pa. Makaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi. Kasi yun na naman gusto ng Diyos eh. Na 3 bagay lang ang kailangan ko sa tao. Yung pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Maniwala kayo na ito ang nakapagligtas sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. O di puro kabutihan ang gawin natin. Dahil ang naririnig ng Diyos, ang salitang, ang gawang gawa, hindi yung salita ang gumagawa. Kaya sabihin ninyong, naniwala kayo ng Diyos, pero ang gawain naman ninyo puro salita lang. Hindi naman sa gawa. Hindi narinig ng Diyos yun. Ang gawa talaga ang kailangan ng Diyos. Hindi man kayo nagsasalita, pero ginawa ninyo ang nararapat na alam ninyong tama, na hindi nakakasakit ng damdamin sa lahat ng bagay. Wala akong duda na hindi kayo maligtas. Kasi malinaw sa paniniwala ko na ang kaligtasan ay nasa sarili nating gawain sa bawat araw. Kaya nga sinasabi nga ng Diyos, ako ang tunay na niwala sa Kanya. Kaya itong pinagkalooban niya ako ng power of mind at makikita din natin na mayroon akong power of mind. Kita niyo naman yung kausap ko isang araw. Hindi ko sila kilala. Tapos si Elsie Abalsamida ba yun? Nag-message sa akin na ipagamot. May paggamot ng asawa. Pagtingin ko, marami ng share. So, hindi man siya nag-message dati. So, ngayon, tinawagan ko. Pagtawag ko, kausap ko yung asawa. Di pagka gabi may pinakita. Pinakita. So, itanong ko sa kanya. So, wala yung asawa. So, sakto talaga, detalyado talaga ang nakita. Tinanong ko sa kanya. Totoo daw talaga. Sipin ninyo yun. Di man nag-message sa akin yun. Di man nagkikwento sa akin yun. Bakit nalaman ko na may problema sila sa mga pamilya na mga sakit sa baga? Pinangalanan pa yung isa sa pamilya nila. Hindi ko lang nabanggit kasi nakapokus ako sa asawa. Kasi ang asawa sana ang tatanungin ko noon. Sisipin niyo yun. Yung tatay daw niya namatay, baga din ang sakit. Kaya dito natin nakikita. Naisipin ninyo, patay na yung tatay niya. Bakit nalaman ko na ang kinamatay baga, ang sakit. Kaya makikita natin na sinasabi nga ng Diyos na ang power of mind most powerful yan. Alam, makakita ka ng anong meron sa tao, buhay man o patay. Kasalanan ng patay o buhay man. Kaya itong mga nangungutya, nanahimik sila. Simula nung nandiyan kikita nila yung kabaong ni Charlie at ng pastor na yan at saka ni Alvin. Si Charlie, ang alam ko, Iglesia ni Cristo yan, pastor yan. Tingnan yung palitan namin. Diba? Malinaw sinasabi ng Diyos. Tuwing nasaktan ng damin mo, laging may kapalit. Mamamatay sila. Diba? Ayan.
Simula nung nakita ninyo yan, wala na. Wala nang, maliban sa mga hindi nagbasa. So, sa nagbasa, napipigilan ang pagbuka ng bibig nila. Kung gusto ninyong sumama sa album nila, sige dito. Dahil tingnan natin kung hanggang saan tayo. Di kayo nagising ng pagkabagok ninyo. Subukan ninyo, mga utya. Dahil alam ko talaga, mayroong mapupuntahan. Kaya, ito, paalala ko lang sa lahat na hindi dapat sugod ng sugod. Pwede kayong mangutya kung may batayan. Dahil malaban ako ng patas. Kailangan isang sagot, isang tanong. Pag ako ang nagtanong, sasagutin din ninyo. Hindi yung kayo na lang ang magtatanong. Dahil pag nagkataon, hirong kayong aanihin sa mga pinunlan ninyo na hindi maganda. Bukas ang pintuan sa mga gusto magipagpalitan. Pero kailangan patas. Tulad ng batas na sinusunod natin. Hindi yung kayo lang ang magtatanong at hindi kayo makikinig. Kayo lang ang gustong tanong pero hindi kayo marunong sumagot. Hindi yan patas. Ako, patas ako. Kaya kung nagkataon, isasama ko kayo sa album talaga. Hindi, yung mga listahan yan, ang haba na yan. Marami pang hindi sinama sa listahan dyan. Sinasabi pa ng Diyos na maraming nangamatay sa kanila. Hindi mo lang alam dahil hindi mo sila kilala. Kaya wala akong duda nun. 100% ako naniwala doon. Basta pag sinabi ng Diyos. Hanggang dito na lang kasi papasok ako sa trabaho. Kahit paano kapag live dahil mahaba-haba ng panahon na hindi na ako nakapag-live at kahit paano din meron kayong mga napakinggan na bilang paalala na rin. Baka nakalimutan na ninyo ang mga mensahe ng Diyos. God bless sa lahat and more power.